Hello, Kapip! Happy Wednesday! So, market update tayo for this week, no? So, August 27, 2025, Wednesday. Okay, so, end of week for this month. So, first, start tayo ng news, no, today. Ngayon, wala naman tayong news for Wednesday. Actually, this week, walang masyadong news. Thursday lang for mga USD pair. Pero yung iba, wala namang masyadong news for this week. Okay? So, start tayo muna dito sa major pair. Euro AUD. Okay? So, sinama ko to si Euro AUD kasi nga, ang hanap tayo ng pwedeng entryhan for today or by this week. Okay? So, Euro AUD, actually itong Euro AUD is uptrend direction siya. Makikita naman natin dito sa part na to. Meron tayong uptrend direction. And ngayon, nasa pullback phase siya. Okay? So, sinama ko to kasi potential dito pwedeng magkakaroon ng short-term sell position. So, short-term sell position kasi trend direction niya, di ba, is uptrend. So, sa 1 week kasi natin, meron tayo ditong level na pwede nating abangan. So, habang inaabangan natin tong level, basta clear lang yung mas lower time frame na nag-create na siya ng lower low for pullback. So, potential pwede tayo magkakaroon ng short-term downtrend for lower time frame. Kasi nga, nagkakaroon nga ng pullback sa higher time frame, which is 1 week. Okay? So, ngayon, kaka-start pa lang naman. Ito, actually, last week wala masyadong volume. For this week, ito na yung naging volume niya. Gumagawa siya, nag-create siya ng bearish candle. So, this time pwede tayong, ito is for higher time frame, pwede natin abangan itong level na to na pwede niya ulit i-test itong Euro USD o Euro AUD, sorry. So, for lower time frame, makikita naman natin dito, kaya ko siya sinama, pero ang position natin dito, short-term sell position. Bakit? Makikita natin, no, wala pang masyadong volume for sellers, for buyers. So, pero sa part na to, nasa level na siya ng support for 4-hour time frame. Ayan. So, mas clear siya sa lower time frame. So, H1 lang, short-term downtrend lang naman yung ano natin dito, pinoposisyon natin dito. Kaya, H1 yung tamang timing sa kanya. Makikita kasi natin dito, for H1 time frame, ito yung naging volume. Okay? And ito, yung binigay niya ngayon is pullback. Nakadalawang beses na siyang reject. So, ito yung potential natin na laruin lang itong level na to. Okay? So, ito yung resistance zone natin. Ito naman yung support zone natin for H1. So, itong support zone natin, major zone to for H4. Okay? So, dahil nga nagbigay siya dito, for 1 week, nag-create siya ng bearish candle. And kung i-lower time frame natin like 1 day, ayan, para maano nyo kung bakit ako mag-e-entry ng short sell position dito, no? Dahil din dito. Ayan, so, pangalawang reject siya dito sa zone na to for resistance for 1 day, resistance level. Ayan. And then, nagkaroon tayo ng confirmation candle for 1 day. And kahapon, nag-end siya ng indecision. So, potential, ang lalaruin lang natin ngayon is day trade lang. Itong next candle lang na to. Okay? So, yung level na tina-target natin for 1 hour time frame is ito. Yan. So, ito yung target zone natin. Ngayon, support zone.
So, ito lang yung target zone natin. For short-term downtrend. So, pag ganito na tinitrade lang natin yung short-term downtrend, so, syempre, control tayo sa position. Okay? Kasi alam naman natin, short-term downtrend lang yung tinitrade natin. So, dito, observe lang muna tayo if magkakaroon ng confirmation candle dito. Okay? So, possible entry, then ito lang yung target. So, if magkakaroon naman tayo ng retest dito for resistance, maganda siya na pwedeng i-observe para mas lalong ma-maximize yung take profit tapos ma-minimize yung SL natin. Kasi pag magbibigay ng confirmation, so medyo taas lang yung SL na. Okay? So, ito naman yung next target. For short-term, long position. So, in case may magkakaroon ng confirmation candle, ganyan na yung position mo. Yan. Tapos, 1:2. Yan, 1:2 na yan. Yan. So, if dito naman magkakaroon ng confirmation, siguro yung take profit natin dito is 1.5. Pag magkakaroon dito ng confirmation candle. So, ganyan lang siya. Yan. So, support lang natin yung take profit kasi ito lang naman yung target natin. Target level. So, kasha, ano naman din, naging 1:2 naman din yung take profit niya. So, ito yung for Euro AUD. So, dito lang yung babantayan nating level na pwedeng laruin for short-term sell position. Okay? So, ngayon naman, punta naman tayo kay XAU-USD. So, kagabi, laman to ng live session natin, no? So, for gold, ngayon wala siyang masyado expect natin pag end of the month, no? So, ano lang talaga more on nagkakaroon ng sideways. Yung mga, kumbaga, yung mga check natin mga market pair. Okay? So, mga currency pair, I mean. So, ngayon, for gold, XAU USD, sideways pa rin tayo for higher time frame. And, kahapon, makikita natin, zoom in lang natin, no? Kahapon, nag-end ulit siya ng bullish candle. So, potential, pwedeng ita-target lang niya is itong resistance level ulit natin. Ngayon, tingnan natin if magkakaroon ba tayo ng position today to long. Okay? Dahil nga wala pa nga siya sa target level. So makikita natin, no, itong volume na to, nagkakaroon tayo ng multiple rejection, 0.6, fib 4.6. And ngayon, makikita natin, medyo nagde-decelerate, nagda-drop of volume na siya. Okay? So, pwede natin i-target dito for lower time frame like 1 hour. Hanapin lang natin, 1 hour, ano lang tayo, entry. For 1 hour entry, dahil nga nagkakaroon na tayo ng drop of volume, ay, sorry, support level pala to. Support zone. Kung makikita natin, medyo nagda-drop na yung volume ng buyers. So, wait natin na i-test ito. Volume, then nagda-drop na siya, nag-create na ng bearish flag. Potential pwedeng ito yung ito yung pwede nating target level. Then, ito lang ulit. Yung pwede nating i-take profit. Okay? So, target zone. Ito ulit. If magkakaroon tayo ng position dito. Okay? Sa level na to.
So, if magkakaroon dyan ng confirmation, tulong, ganyan lang siya. Siguro ito yung ano natin, invalidation level, itong aggressive bullish candle na to. Lower lang dito. Then, ayan, 1.2. Sakto for 1.2. Okay? So, disclaimer lang to So, nasa inyo pa rin yung pag-manage ng risk and kung pasok sa strategy sa way ng pagte-trade nyo. Okay? So, ito yung plan natin for this week is yung level na to, i-test niya ulit. Okay? So, makikita natin na itong support zone na to, ito yan, sa 4-hour time frame. Then, itong candle na to, na-whipsaw lang dito. So, magandang area din to para magkaroon ng retest ulit sa level. So, next is AUD USD. So, for AUD USD, yung hinahanap ko naman dito is long position. So, makikita natin for 1 week, nagkakaroon na dito sa part na to, nagkakaroon ng drop of volume, pero nasa level pa rin siya ng resistance. Makikita natin, nasa malaking resistance tayo. Major resistance zone. Na paulit-ulit niyang tinetest ngayon. Okay? So, ngayon, for 1 week naman, yan yung level. Actually, sorry, hindi pala resistance, support. Support na siya ngayon. Medyo nagkakaroon tayo ng breakout, pero hindi naman ganun kasobrang clear. To. Yan. So, check natin sa mas lower time frame, like 1 day. For 1 day time frame, Monday and Tuesday, nagkaroon tayo ng indecision candle. Pero good area siya, itong level na to. Kasi dito tayo paulit-ulit nagkakaroon ng retest. Makikita natin meron tayong multiple touches dito sa support zone natin. And the next, yung last na touch na ginawa niya, nagbigay siya ng aggressive bullish candle. So, target zone, ito lang yung resistance level natin. So, dito tayo focus tayo for 1 day kasi this week lang naman yung balak natin entryhan ito. Okay? So, dito lang tayo mag-focus. So, nagkakaroon tayo ng sideways ngayon na potential. Galing siya ng support, potential. Iti-test niya yung resistance level. Okay? Target level, ito lang. Ayan. So, dahil meron tayong confirmation, so wait tayo sa mas lower time frame. So, 1 hour lang natin e-entryhan to. So, makikita natin, no, dito sa part na to, nag-create ng lower low, lower high. Then, andito siya ngayon sa level ng resistance. Ayan, tinetest niya. Okay? Pero careful lang tayo kasi nga, medyo aggressive yung volume niya na to. Ayan, volume ng buyers. So ngayon, dahil nga yan yung pinakita niya, may volume yung pullback niya, so observe natin itong support level na to. Actually, ito lang yung pwede natin observe. Ayan, support zone natin, and then ito yung resistance natin. Resistance zone. Ayan, so ito yung support zone natin for 1 hour. Resistance zone for 1 hour. Ayan. So, if magkakaroon tayo ng retest dito, maganda, observe natin kung magkakaroon tayo ng potential to long. Then, target level natin is itong resistance lang. Pwede ito. Pero, kasi lower time frame lang naman tayo mag-entry, H1. So,
Depende sa inyo, ito yung maging TP1, tapos TP2. Okay? So, yung level yan lang na inaobserbahan ko ngayon for AUD-USD is ito. Yung support zone ng H1. So, we'll see kung magbibigay dyan ng position or dito. Ayan. So, if wala namang ano dito, wala namang confirmation to entry, meaning, pwedeng i-continue niya pa and iti-test niya ulit yung level na to. So, itong part na to, medyo observe na lang tayo. Okay? So, yung dalawang level lang na pwede natin obserbahan, ito, for H1, entry, and then ito. Ayan. So, kung bababa pa talaga siya ng todo, so observe na lang muna tayo sa level na to. Dahil nga, itong level na to, invalid na yung confirmation candle natin sa D1. So, ito kasi yung sinusundan natin to trade long. Dahil nag-decide tayo mag-long, so ito yung confirmation natin for intraday for D1 time frame. Okay? So, ito lang yung nilalaro natin. Yan. So, next natin is Euro USD. So, for Euro USD, actually ito si Euro USD, uptrend direction pa rin. For Euro USD, makikita natin for 1 week, no? For 1 week, nasa sideways naman tayo ngayon. Ito yung nilalaro niya. Yan. So, relate natin dito for 1-day time frame. Sa 1-day time frame, tinest naman niya yung support zone natin na nagkaroon tayo ng confirmation candle. So, same pa rin ang last update natin. If napanood mo yung last update natin, yung naging confirmation natin. So, pwedeng magpipingpong lang siya within sa box na to. Ayan. Diyan lang muna siya maglalaro. Okay? So, ngayon, dahil nga for this week lang yung entry natin, observe natin kung magbibigay ba ng position dito sa support level natin. So, yung lalaruin lang natin, long position lang dahil nga yung momentum ng market, buyers are in control, okay, uptrend. So, yung lalaruin lang natin is yung support and resistance level lang. If magkakaroon tayo ng retest dito sa support zone, then kung magkakaroon ng confirmation, pwedeng ito lang yung target. Pwede tayo dito mag TP1, tapos TP2 sa resistance level. Okay? So, yung level lang na tinitrade natin, yung zone lang na tinitrade natin, is itong box lang na to. For long position. Yan lang yung kinukuha natin. Then, last one is BTC USD. So, for Bitcoin, si Bitcoin, continuous pa rin talaga. Ay, nangyari. Ay, nangyari. Ayan, so, for Bitcoin, balik tayo for nawala kanina. So, for Bitcoin, trend direction pa rin talaga niya is uptrend. And makikita natin, no? Tapos, yung last na binigay niya sa higher time frame na pullback is ito. So, malayo-layo siya for 1 week time frame. So, ngayon, yung potential na pwede nating observe is itong support zone. Kung nasaan siya ngayon, paulit-ulit na tinitest itong level na to. So, ito yung support level natin. Okay? And so, for 1-day time frame naman, maganda yung area din na to. Observe if magbibigay dito ng position, ng long position. So, ito naman yung support zone natin for 1 day. Next is ito. Ito lang yung observe natin na level for 1 day.
for intraday. So ngayon, today, wala pa namang confirmation sa zone na to. Ayan. Actually, ito nagkakaroon tayo ng sideways, no? So, ito lang yung mga pwede natin laruin. If magkakaroon man tayo ng long position, so, ito lang sa, ano na to, level na to. Yan, for long position. So, ngayon, check natin sa mas lower time frame, like 4 hour. Makikita natin wala pa talagang naging reversal. Okay? 4, H4. And sa H1 naman, ayan. So, hindi pa ganun ka-clear kasi nga, medyo, kumbaga, volume pa ito. Yung binibigay niya. And nasa resistance level siya. Ito yung naging resistance level natin. Ayan. So, check natin, observe natin if magkakaroon ng break dito. Then, retest. Target level lang natin is ito lang for Bitcoin. Sa H1 time frame to ha. Okay? So, yan lang yung pwede natin observe. And if magkakaroon naman dito ng confirmation to sell, siguro kung, kasi ito kasi nagkaroon tayo dito ng aggressive volume, di ba? Pero mabilis yung balik niya. Hindi naman siya sobrang totally na volume din, kaya potential na pwedeng pullback rin itong ginagawa niya dito. So nga lang, ang momentum nga kasi masyadong aggressive yung momentum niya, trend direction niya. So anytime, pwede siyang bumalik ulit. Okay? Pero dito sa level na to, pwede natin i-observe kung maglulong man tayo, antayin natin yung long position, break muna with volume, tapos retest, tapos ito na yung level na pwedeng targetin natin. Okay? So, kung magsisell position naman tayo, depende sa inyo kasi kung magsisell tayo dito, short-term downtrend, H1 lang yung entry natin for sell position. Pero at least may idea tayo na ano lang, baga short-term lang yung ginagawa na position to sell. Pero ako dito for Bitcoin, more on long lang talaga yung hinahanap ko dito for BTC USD. So, yun lang for today and always manage nyo lagi, risk management lagi, kung magkano man yung account ninyo. Okay? Kasi aanhin nga yung mga naging position kong nag-overtrade, madidrain pa rin talaga yung capital. Okay? So, disclaimer lang, hindi ito signal. So, nasa inyo pa rin kung pasok sa inyo yung mga chart read natin ngayon. Okay? So, see you sa next live, next ano pala natin, chart read market update. So, thank you and have a good day. Bye-bye.